Welcome ulit sa bagong vlog natin. Tagal natin mag-upload, no? Busy po kasi talaga. Ngayon pupunta natin yung yung in-install natin sa Ramos Tarlac, which is good thing, malapit lang sa akin, much better. Pero na-install na natin yun kahapon, natapos tayo kahapon kaso gabi na. So hindi na ako nagbe-vlog nung hindi na testing sa araw. So lalo kapag malapit lang, binabalikan ko na lang kinabukasan para maipakita ko sa inyo na nagwo-work siya sa kuryente, tsaka nagwo-work din siya sa sunlight, para makita natin yung performance din sa sunlight. Halos karamihan kasi talaga ng mga vlog, mga project ko, pag nag-start kami ng umaga, natatapos na kami gabi. So hindi na namin talaga natitesting dun sa daytime. Pero kapag malalayo, syempre talaga kami doon, nag-i-stay pa kami kinabukasan para mag-testing. Pero kapag malalapit kasi, ayun, nagsisiuyan na kami. Then ito, pwede na lang namin balikan kinabukasan para mapakita ko sa inyo na kung ano yung performance niya talaga kapag daytime. Yung in-install natin doon is 3 horsepower na submersible, 7 na tubo yung casing nila na D4. Tapos yun, 7 na tubo na D4. Tapos yung sonda nila hanggang 10 tubo. So ibig sabihin, di ba 7 yung tubo na may casing na may deep well, meron pang 3 na pasobra, which is 60 feet. Kasi kada isang tubo is 20 feet eh. So kung 3 yun, may 3 sobra na doon, na sonda na tinatawag. Yun yung parang open hole lang, walang casing. Ngayon, ang in-install natin doon is 3 horsepower. Tapos 2 inches yung yung labas ng tubig. Actually yun na talaga yung pinaka doon sa mga walang idea. Basta D4 yung mo, or kung anong size yung deep well na tubo mo, yung casing, yung tubo na nakabaon, magdi-divide lang sa 2 yung pinakamalakas na tubig na pwede nating mailagay doon. So for example, kung D4 yon, D2 lang yung mapapalabas natin na tubig. Kung D3 naman yung deep well ninyo, 1.5 inches or 1 1/4 lang yung pwede nating maipalabas doon. Ngayon, kung gusto nyo mas malakas yung may papalabas na tubig ng submersible, tapos deep well lang talaga yung source ninyo, wala kayong open water or ilog, mag-D6 kayo na casing, para kapag D6 yung casing ninyo, D3 yung mapapalabas na tubig. So ayun, yun lang yung doon, yun yung talagang sizing or outlet size na may papalabas based dun sa deep well casing ninyo sa tubo. So ayun, yung in-install pala namin doon, galing sila ng 1 horsepower solar pump dati yung nila, yung ginagamit nila. Tapos lang, 1 inches lang yung labas. Tapos yung production ng pump 3,500 liter per hour lang. So masyadong mahina kasi malaki yung manggahan nila eh. Pakita natin mamaya sa drone yung yung site nila. 3,500 liter lang yung max niya per hour. Tapos D1 lang yung dating nakakabit. So ngayon pinalitan natin ng 3 horsepower. Ang maximum na production nung kinabit natin is nasa 15 to 18,000 liter per hour. So medyo mas malakas talaga compare dun sa dati niya. And bagong sonda kasi yung nila, bagong sonda yung deep well nila, kaya importante talaga na masondahan kasi malakas yung yung pump na ipinalit natin. So hopefully, tingnan natin mamaya, mag-testing tayo kung hindi siya mawawalan ng tubig. Actually nag-test na kahapon, kagabi, kaso kuryente yung pinang-testing. So ayun, so far hindi naman nawala. Mga 1 hour nilang pinaandar, hindi naman nawala yung tubig. So hopefully
magtuloy-tuloy lang na ganun yung performance ng tubig nila. Okay, yun, titignan natin mamaya, update ko kayo. Tapos yun nga pala mga solar panel doon, papakita ko rin mamaya. Kinumbine lang natin kasi medyo nagtitipid si client. Di ba nabanggit ko meron siyang 1 horsepower na existing. Meron na siyang 4 na panels doon na 250 watts kada isa. So para makatipid siya, instead of 8 panels yung kakabit natin, 6 panels na lang yung kinabit natin na tigpa 550 watts. Kasi meron na siyang 4 na 250 watts. So at least kahit pa paano nakatipid siya. Ayun, ang problema mamaya makikita nyo, sobrang dikit-dikit, ay layo-layo ng mga ng mga panel. Ang layo ng mga pinagsisiris namin kasi limited lang yung patungan niya ng panel dun sa site. Mamaya pakita natin. Sige, ayun lang, balik tayo ulit. Okay, dito na tayo sa site. Ayun yung install natin. Yung controller niya. Sir, good morning po. Oh, binablog ko lang, sir. Ay, pakita mo natin yung mga driller natin. Yung mga malupit na driller natin. Anong oras siya sir? Binukas sa solar? 10:16 na ngayon eh. Mga alas 9. Pero kanina pagdating nila, boss, kuryente yata yung nila, no? Oo. Kuryente yata yung pinang-testing, no? Sige. Inayos ko muna kanina to. Ay, yung dugtong niya. Paano nyo sir? Inalis nyo muna. Siyempre. Oo, kaso may na to kanina eh. Meron na siyang kuryente. Oo. Pakita natin yung output. Balik ko na lang, sir, no? Yun. Medyo lumilinaw na. Focus mo dito, pre, no? So, Yung sa sa output, ay, dun sa nampikwan, no? Pakita mo. para makita niya, no? Oo. Tapos ipasa ko sa kanya. Oo, total, D4 din yung deep well niya dun, di ba? D4 din. Para makita. Medyo lumilinaw na, no? Wala, mag-direct ko, patinin mo muna. Oo. So, yan. Lakas-lakas naman. Oras natin is alas 10. So, sa solar na po yan. Hopefully, di maalisan ng no? Ito pala si Boss Roy. Yung pinamalupit natin na kapartner na driller dito sa Tarlac. So, kung may mga plano kayo dyan na magpa-drill, ayan, contact lang kayo sa akin, then ipo-forward ko sa kanya. Para pulido, sure ball na pulido yung trabaho. 10 to, no, Boss Roy? 10 sonda, no? Tapos 7 yung casing, tama? Tama yung sinabi ko kanina. Okay, so, what else? Pakita natin yung mga yung mga solar panel. Layo-layo yung mga solar panel natin eh. 4 yung nandito, 6 yung nandun sa may bubong. Paliparin natin yung drone mamaya. Sige. So, yan, lumakas. Okay. Lakas. Oo, lalakas pa yan. 3.7, no? Yung niya? 3.7. Yung lakas. Kanina, 3-1 lang. 3.1 lang kanina. 3-1, 3-2. Yung RPM niya. So, lang ngayon, buksan pa. Ganda nung araw natin ngayon. Siyempre, mainit ngayon dyan. Oo. Siyempre, naka-call na paano. Lalakas pa yan. Tsaka kapag minsan kasi, mas malakas pa yung solar sa kuryente. Dito naman makikita yun sa RPM niya. Meron kasing... Yung takbo. Oo, yung takbo. Tingnan mo yung yung pagka-power. Oo. 35 lang. 35 lang. 35. 35. Pag sa kuryente, no? Oh. Yun yung magandaan. Minsan mas malakas pa talaga sa kuryente. Kasi mas malakas yung mga voltahe na nakukuha sa solar panel eh. 374, oh. Oh. Na ilang voltahe ba yung nakukuha natin? 300 volts tayo. 300 volts lahat yan. Yan. Nandito naman yung indication niya. Ayun. So, paliparan natin yung drone. Siyempre, okay na yan. Iyan na natin yung drone. Pakita natin.
Okay, so ayun, sa nakikita nyo hiwa-hiwalay yung mga solar panel natin, no? Yang mga black na panel na yan, yan po yung 6 na pirasong tigpa 550, and then yung isa namang blue na yan, na mga medyo maliliit, yan yung dating existing na panel nila, na tigti 300 watts. So wala siyang space na pwedeng, or pagkapitan dyan sa tabi ng mga maliliit na panel na yan, kaya dyan natin sa bubong nilalagay yung mga bagong panel. So, ayan, hiwa-hiwalay talaga sila, pero okay lang naman yan. Again, dun sa sinabi ko kanina, hindi naman siya masyadong nagkakaroon ng effect sa performance, pero still mas maganda pa rin sana kung tabi-tabi. Pero ayan, okay naman na si client sa ganyan, kaya goods na rin. Ayan nga pala yung kabuuan nung lupa ni client. Medyo malaki, nasa 6 to 7 hectares ng manggahan yan. Kung nakikita nyo yung bakod na yan, yan yung hangganan sa kanya. Then yan, yung lahat ng mga manggahan na yan, yan ang tanim ni client. Okay, so ayun, hindi na tayo masyadong nakapag-vlog dun sa site, pero at least nakita nyo yung performance nung pump, tsaka yung aerial view natin dun sa drone, dun sa mga solar panel. Nakita nyo naman, layo-layo sila, diba? Kaya medyo complicated yung wirings compared dun sa mga tabi-tabi yung mga solar panel, pero okay lang naman yun. Hindi naman masyado nakaka-apekto sa ano yun, sa performance. Pero mas maganda pa rin kung ang paglalagay nyo ng panel ay isang pwesto lang. So ayun, nakita niyo na rin yung driller natin kanina. Yun yung partner natin dito sa Tarlac. Marami na akong project na sila yung nag-drill, na pulido naman talaga gumawa. Kaya if ever na may lupa kayo or plano kayong farm or resort na wala pang drilling services, pwede nyo po akong kontakin para i-forward ko po kayo dun sa driller na kapartner ko. Kasi trusted ko naman na po yun, and tested na yung mga gawa nila. Importante din po yung mga warranty sa mga drilling, kasi dyan po nagkakatalo yung dyan po yung isa sa mga kinakasira ng mga pump. Kapag nawalan ng tubig or gumuho yung balong sa baba, bato-bato yung mga nakukuha ng ng pump or mga lupa-lupa. Yun yung nakakasila sa sa impeller ng pump, ng submersible. Kaya much better na humanap kayo ng driller na talagang maaasahan sa warranty, na mababalikan nila para ayusin ulit yung yung pinadrill ninyo. So ayun, kung may mga plano po kayo na magpa solar, pwede po kayong kumontak dyan sa contact number na nandyan sa video and sa description, isasend ko po. And kung gusto niyo naman po na mag-site visit din sa amin para makita niyo yung mga stock, pwede rin po, pero by schedule po yan, at least 1 to 2 days before. Pwede niyo akong tawagan sa number ko or mag-message po kayo dyan sa Facebook page namin para may schedule po natin yung viewing ninyo. And ayun, pati yung pag-ocular visit po namin sa site ninyo, kung around lang dito sa Tarlac, libre lang po yan, wala pong bayad yan. Pero kapag po outside ng Tarlac City na, may charge na po kami sa travel expense, like yung toll gate tsaka yung pangkrudo po. Yun lang yung charge namin kapag isa-site visit namin yung site ninyo, para malaman natin kung ano yung mga dapat gawin and ano yung mga dapat bilhin and kung anong klaseng pump yung ikakabit. So much better po yung ganun kung wala kayong idea dun sa water system na gagawin dun sa site ninyo. Much better na mapuntahan muna. Pero kung meron naman na po kayong water source and may idea naman na kayo sa mga drilling, so pwede nyo na lang akong kontakin para ibigay nyo lang sa akin yung details nung deep well ninyo, kung deep well ba yung source or balloon ba or open water ba. Yun lang po yung sasabihin nyo sa akin para ma-identify ko kahit na through phone call lang kung ano yung pwede sa inyo. Hindi na natin kailangan ng ocular visit nun, as much as may provide nyo sa akin yung mga details dun sa site ninyo. So ayun, ba
Hirap nito, pagtapos ko mag-video, dun ko na naaalala yung mga kailangan pa sabihin eh. Pero kung may mga question po kayo, mag-comment lang po kayo dyan sa comment section. Pipilitin naman po natin sagutin yan as much as possible. Kapag po wala tayo sa site or hindi tayo busy, masasagot naman po natin yan. So, ayun po, thank you po sa mga nanood. Kung hanggang ngayon andito ka pa, thank you very much. At sana magkita tayo ulit next time. Kung isusubscribe niyo po ako. So ayun po, please subscribe. And watch out for our next vlogs. Hopefully maka-upload tayo ng 5 to 7 videos in a month. Ayun lang. Peace out. Bye bye.